Ang kinang ng ilaw mula sa stainless steel na mga kagamitan sa kusina ng sariwa ay kumikislap, tumatalbog sa bawat galaw ni Chef Rafi Santiago. Nakasuot siya ng puting-puting uniforme, walang ni isang gusot, tila isang arkitekto ng hinaharap na nakatayo sa gitna ng kanyang obra maestra. Ngunit ang perpektong kinang na yon ay nabasag ng kanyang nagngangalit na boses na bumabalot sa malaking espasyo, tinatalo ang ingay ng mga fan at ang hiyawan ng mga kawani. Aling Sol, anong ginagawa mo riyan? Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakaturo sa isang sulok. Naroon si Aling Soledad Sol Reyes, payat ang pangangatawan, ngunit may tibay na tila lumang mulave. Ang kanyang mga kamay, bahagyang magaspang at may mga marka ng tao ng pagluluto, ay maingat na inihahalo ang isang palayok. Mula sa niluluto niya ay umalingasaw ang pamilyar na amoy ng toyo at suka, ng dahon ng laurel at bawang na dahan-dahang naluluto kasama ng malambot na karne ng manok. Ito ay amoy ng adobo, isang amoy na nagpapaalala sa maraming Pilipino ng tahanan, ng lumang kusina ng lola, ng payak, ngunit masarap na hapagkainan. Ang amoy na yon, para kay Rafi, ay isang insulto. Amoy probinsya na naman yan. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, walang lugar ang ganyang amoy dito sa sariwa. Walang lugar ang luma sa bagong Pilipinas na ipinipresenta ko sa mundo. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Nag-init ang mukha ni Aling Sol, hindi sa galit kundi sa pagpigil. Ang bawat matalim na salita ni Rafi ay isang kirot sa kanyang puso. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa adobong niluluto niya. Para sa tradisyong dinadala nito. Hindi niya nakalimutan ang pait ng kanyang anak na si Belle nang sabihin ni Rafi na nakakahiya ang pagluluto ng kanyang ina kapag may bisita. Kinagat niya ang kanyang labi, pinili ang katahimikan, isang sandata ng matagal ng pasensya. Tapon mo yan, Aling Sol. Ngayon na. Hindi ko maintindihan kung bakit ka pa rin nagpupumilit magluto ng ganyan. Ang kusina na ito ay para sa sining, hindi para sa pangkaraniwan, dugtong ni Rafi, halos lumura sa huling salita. Pinanood niya ang mga kamay ni Aling Sol na humawak sa palayok. Sa mga matalim na mata ng matanda, may kumikislap na apoy. Isang apoy na mas mainit pa sa anumang nililikha ng mga makabagong kagamitan sa sariwa. Apoy ng dangal, ng pagmamahal, ng isang lihim na paghihiganti. Si Aling Soledad Sol Reyes, sa kanyang edad na 60, ay tila isang puno ng nara na pinino ng panahon ngunit hindi natinag ng mga unos. Ang kanyang maliit na tindig ay nagtatago ng isang kaluluwang mas malawak pa sa pinakamalaking palengke. At ang kanyang mga mata, bagamat lumubog na sa pagtanda, ay may talim na parang espada. Ang bawat kalyo sa kanyang palad ay isang kwento. Kwento ng pagmamahal na pinipiga ang gata mula sa niyog, ng pagsisikap na ginigisa ang sibuyas at bawang, ng pag-aalaga sa bawat butil ng kanin. Siya ang dalubhasa sa mga lutuing Pilipino, lalo na ang mga resipe na minana niya mula sa Batangas, ang kanyang lupang sinilangan. Ngunit sa kusina ng kanyang manugang, siya ay tila isang anino, isang utusan, na pilit na iniangkop ang sarili sa makabagong mundo na kinasusuklaman niya sa lihim. Lahat para sa kanyang minamahal na anak na si Isabel Bell. Si Chef Rafi Santiago, 30 anyos, ay ang salamin ng ambisyon at modernismo. Gwapo, may tindig, at may angas na nagmumula sa kanyang mga diploma mula sa mga sikat na culinary school sa ibang bansa. Para sa kanya, ang lutuing Pilipino ay isang raw diamond na kailangan panghasain ng mga teknik ng kanluran, ng mga presentasyong tila sining. Ang mga tradisyonal na lutuin ni Aling Sol ay primitive, simplistic. Walang puwang sa kanyang pananaw ng isang nakaangat na pagkaing Pilipino.
Ang kanyang mata ay nakatuon sa isang mas malaking premyo, ang maging bahagi ng 50 Best Restaurants in Asia, isang internasyonal na pagkilala na pinaniniwalaan niyang magpapabago sa kanyang buhay, magpapatunay ng kanyang henyo. Si Isabel Bel Santiago, ang kanyang asawa at anak ni Aling Sol, ay isang babaeng nahihirapan sa pagitan ng dalawang mundo. Mahal niya ang kanyang ina, ang tahimik na pagmamahal na ibinubuhos sa bawat lutuin. Ngunit mahal din niya si Rafi at naaakit siya sa kinang ng kanyang ambisyon sa pangarap na iniikot nito. Naging tulay siya, madalas ay hindi nagtatagumpay sa pagitan ng modernong galit ni Rafi at tradisyonal na pagtitiis ni Aling Sol. Pinipilit niyang ayusin ang gulo, madalas ay nauuwi lang sa pananahimik habang pinipigilan ang luha. Ma, hayaan mo na lang si Rafi. Bulong niya minsan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang sariwa ay nakatayo ng matayog sa gitna ng Makati, isang pahiwatig ng kanyang misyon. Maging sariwa, maging bago, maging ang kinabukasan ng pagkaing Pilipino. Ito ay may salamin at bakal. May sining na nagpaparamdam na bawat plato ay isang canvas. Sa kabilang banda, malayo sa kinang at ingay ng Makati, sa loob ng Barangay Maligaya sa Maynila, ay nakatayo ang lumang bahay ni Aling Sol. Ang mga dingding nito ay may bitak, ang pintura ay nagbabalat. Ngunit ang init na nagmumula sa loob nito ay mas matindi pa sa anumang init na nagmumula sa mga oven ng sariwa. Dito, sa kanyang sariling kusina, kung saan ang bawat kagamitan ay may sariling kwento, tahimik na niluluto ni Aling Sol ang mga pagkaing kinasusuklaman ni Rafi. At dito rin niya iningatan ang kanyang mga lihim. Sa gabing iyon, matapos ang isang nakakapagod na araw sa sariwa, tahimik na umuwi si Aling Sol sa kanyang bahay sa Maligaya. Naghugas siya ng kanyang mga kamay, hindi na muling pinansin ang kirot ng pagod. Tahimik siyang umupo sa harap ng isang luma at mabagal na laptop. Ang dilaw na ilaw nito ay sumasalamin sa kanyang mukha. Unti-unti, bumukas ang isang website. Ang mga letrang Tagalog ay lumabas sa screen, matatalim, puno ng karunungan at may kapangyarihan. Ang lihim na tikim, ang kanyang mga daliri na sanay sa paghiwa ng karne at pagpipino ng pampalasa ay gumalaw sa keyboard ng may kakaibang pagkamahinahon. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng lungkot, ay ngayon ay naglalaman ng isang nagbabagang apoy. Nagbubuo siya ng mga salita, nagtatala ng mga kritisismo, nagpapanday ng mga pahayag na may kakayahang magpabagsak o magpabangon ng isang imperyo ng pagkain. Sa gabing yon, hindi siya si Aling Sol, ang inapi at tahimik na ina. Siya si ang lihim na tikim at ang kanyang apoy na inakala ni Rafi na naapula ay ngayon palang nagsisimulang magliyab. Hindi lamang ang amoy ng adobo ang nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Sa bawat haplos niya sa keyboard, sa bawat salitang inilalabas niya bilang ang lihim na tikim, bumabalik ang mga alaala ni Soledad sa simula. Hindi siya ipinanganak na isang tahimik na anino sa kusina ng manugang. Noong kabataan niya, si Sol Reyes ay ang bituin sa kusina ng kanilang bahay sa Batangas. Hindi siya gumamit ng mga libro. Ang kanyang mga kamay ay tila may sariling utak, gumagabay sa mga kutsara at sandok ng may likas na talino. Ang kanyang kaldereta ay pinag-uusapan sa buong barangay. Ang kanyang laing ay may kakaibang anghang na dumidikit sa dila at sa puso. Siya ang magaling na chef na pinagpipilian sa mga kasalan at binyagan. Ang dalaga na may ngiti sa labi at apoy sa bawat niluluto. Ngunit ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling kusina ay isinantabi nang dumating ang pag-ibig at di kalaunan ang pamilya. Para kay Sol, ang pagmamahal sa asawa at sa anak na si Belle ay mas mahalaga kaysa sa anumang Michelin star. Ang pagluluto ay naging paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal, isang pamana na ibinabahagi sa bawat hapag. Ngunit dumating ang araw na pumanaw ang kanyang asawa.
At kasabay nito, tila unti-unting namatay din ang pagmamahal ng mundo sa tunay na lutuing Pilipino. Nakita ni Sol ang pagdami ng mga fusion na pagkain ng mga restaurateur na nagkukunwaring pinayayaman ang lutuing Pilipino sa pamamagitan ng paghahalo nito sa mga banyagang impluensya na madalas ay nauuwi sa pagkawala ng orihinal na sarap at kaluluwa. Nagkaroon siya ng takot na ang susunod na henerasyon ay makakalimot sa tunay na lasa ng Pilipinas, ang puso na nagmula sa simpleng sangkap at matinding pagmamahal. Dito ipinanganak si ang lihim na tikim. Sa isang gabi ng pagmumuni-muni, habang tinititigan ang kanyang lumang laptop, isang ideya ang bumbulaga sa kanyang isip. Bakit hindi niya gamitin ang kanyang boses upang ipagtanggol ang kanyang mahal na pamana? Sa platapormang Tikim Pinoy isang online forum at review site na mabilis na naging influential, nilikha niya ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Walang nakakaalam kung sino siya, ngunit ang bawat salita niya ay may bigat. Ang kanyang layunin ay simple ngunit malalim, protektahan at bigyan ng pugay ang mga halaga ng tunay na lutuing Pilipino. Ang kanyang pilosopiya ay naging mantra sa bawat review na kanyang isinulat, na madalas ay itinataas niya bilang isang pamantayan para sa lahat ng mga chef. Ang tunay na lutuin ay hindi lamang teknikal na kasanayan. Ito ay kwento. Ito ay puso. Ito ay kaluluwa ng taong nagluluto. Para kay Aling Sol, ang pagkain ay hindi lamang pampabusog. Ito ay pamanang nagpapakita kung sino tayo, saan tayo nanggaling. Sa kabilang dako ng Maynila, sa makintab na kusina ng Sariwa, si Chef Rafael Rafi Santiago ay nasa rurok ng kanyang karera. Ang kanyang pangalan ay unti-unting kinikilala sa lokal na eksena ng pagkain at ang kanyang restaurant ay madalas na puno ng mga socialite at food blogger na naghahanap ng next big thing. Ngunit para kay Rafi, hindi pa rin ito sapat. Ang kanyang mata ay nakatuon sa international na pagkilala. Ang makapasok sa 50 best restaurants in Asia. Ramdam niya na kulang pa siya ng isang signature dish, isang ulam na magpapalukso sa sariwa mula sa lokal na kalakaran patungo sa pandaigdigang entablado. Isang ulam na magpapatunay na siya, si Chef Rafi, ay isang henyo, isang visionary. Araw at gabi, naghahanap si Rafi. Nag-eksperimento siya ng mga kakaibang sangkap, naghahalo ng mga teknik mula sa iba't ibang kultura. Ngunit walang lumalabas na kakaiba, walang sumisigaw ng henyo. Ang kanyang pagkabigo ay nagiging mas matindi, lalo na kapag naririnig niya ang mga bulong tungkol sa ibang mga chef na gumawa ng sarili nilang marka. Ang kanyang pagmamataas ay nasusugatan. Kailangan niya ng isang bagay na orihinal, isang bagay na magiging kanya lang. Isang hapon, bumalik si Aling Sol sa Sariwa upang ihatid ang isang bag ng sariwang dahon ng sili mula sa kanyang hardin na hiningi ni Belle para sa isang espesyal na lutuin. Habang naglalakad siya patungo sa opisina ni Rafi na bahagyang bukas ang pinto, narinig niya ang mahinang tunog ng papel at bolpen. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may isang bagay na nagtulak sa kanya upang sumilip. Bumilis ang tibok ng puso ni Aling Sol. Naroon si Rafi, nakasandal sa kanyang mesa, ang kanyang ulo ay nakayuko at maingat siyang nagsusulat sa isang notebook. Ngunit hindi ito ang isa sa kanyang makabago at makintab na mga recipe journal. Ito ay isang luma, makapal na aklat na may kayumangging takip at may mga pahinang naninilaw na. Sa gilid nito ay may nakasulat na pamilyar na kaligrapiya. Ang aklat ng mga lihim na lasa ni Lola Corazon. Nabitawan ni Aling Sol ang kanyang bag ng sili. Ang tunog ay halos hindi marinig, ngunit sapat na para mapansin ni Rafi. Nagtaas siya ng tingin at sa kanyang mga mata ay may kislap ng pagkagulat at takot. Agad niyang isinara ang aklat, ngunit huli na. Nakita na ni Aling Sol ang aklat ng mga lihim na lasa ni Lola Corazon. Ito ang pinakamahalagang pamana ng kanilang pamilya.
isang koleksyon ng mga resipe na ibinahagi mula sa henerasyon na may mga tala ng kanyang ina, ng kanyang lola, at maging ng kanyang lola sa tuhod. Ito ang kaluluwa ng kanilang angkan na itinago niya sa isang ligtas na lugar sa kanyang bahay. Paano ito napunta sa kamay ni Rafi? Ang tanong ay hindi na mahalaga nang makita ni Aling Sol ang isang nakabukas na pahina na nakalagay sa ibabaw ng mesa ni Rafi. Doon nakasulat ang pamilyar na resipe. Sinigang na lechon sa sampalok at gabi. Ito ay isang napakasarap na bersyon ng sinigang na may kakaibang pagluluto ng lechon para sa dagdag na lasa. At ang gabi ay hindi lamang pampalapot, kundi isang sangkap na nagbibigay ng kakaibang tekstura at tamis. Ito ay trademark ng kanilang pamilya, isang resipe na may mga lihim na hakbang na tanging ang kanilang angkan lamang ang nakakaalam. Rafi. Ang pangalan ay lumabas sa labi ni Aling Sol, halos hindi marinig, puno ng matinding sakit at pagtataksil. Nanigas si Rafi, hindi siya makatingin kay Aling Sol. Aling Sol, anong ginagawa niyo rito? Tanong niya. Pilit na pinatigas ang boses, ngunit halata ang takot. Nasa opisina ako, nagtatrabaho. Nagtatrabaho? Tanong ni Aling Sol. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong lamig na mas nakakatakot pa kaysa sa galit. O nagnanakaw. Nagtaas ng kilay si Rafi, pilit na nagkunwari. Ano pong sinasabi niyo, Aling Sol? Ang dami ko pong inspirasyon, naghahanap lang po ako ng bagong ideya. Saka, akin na po ba yan? Ang luma-luma na po niyan? Baka hindi na po relevant. Ang kanyang pagtanggi ay parang asin na ipinahid sa sugat ni Aling Sol. Hindi lang ito basta resipe. Ito ang pagkatao ng kanyang ina, ang kasaysayan ng kanilang pamilya, ang paglapastangan sa ang aklat ng mga lihim na lasa ni Lola Corazon ay paglapastangan sa kanilang lahat at ang pinakamasakit pa, naroon sa kanyang modernong notebook ang titulong ipinaplano ni Rafi para sa kanyang magnanakaw na nilikha. Sigaw ng sariwa. Isang sigaw na hindi nagmula sa sarili niyang puso, kundi mula sa puso ng isang pamilyang kanyang tinapakan. Ang init na nararamdaman niya kanina ay hindi na lamang galit. Ito ay isang nakakapasong apoy ng paghihiganti. Ang sakit na naramdaman niya para sa kanyang adobong pinatapon, para sa kanyang mga lutuing tinawag na probinsya, ay wala kong ihahambing sa pighati na dulot ng pagnanakaw na ito. Ito ang huling patak, ang selyo ng kanyang desisyon. Hindi na lamang siya magiging ang lihim na tikim na nagbabantay sa mga tradisyon. Siya ay magiging katarungan. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Belle ang kakaibang katahimikan ng kanyang ina. Mas matalim ang tingin ni Aling Sol kay Rafi sa tuwing tinatalakay nito ang kanyang bagong likha, ang sigaw ng sariwa. Ngunit tuwing susubukan ni Belle na tanungin ang kanyang ina, "Okay ka lang po ba, ma? May problema po ba?" Ang sagot ay laging, "Ayos lang anak, masakit lang ang ulo." At kung susubukan naman niyang kausapin si Rafi tungkol sa tensyon, palagi lang itong sumisigaw, "Wala, mag-i-imagine na naman si mama mo. Lagi naman ganyan." Ayaw ni Aling Sol na guluhin pa ang puso ng kanyang anak. Alam niyang masakit para kay Belle ang makita silang mag-away at mas lalo pang masakit kung malalaman nito ang buong katotohanan. Kaya't pinili niyang ilihim ang pagnanakaw at sa paglilihim na yon, lalong lumalim ang kanyang desisyon. Ang apoy na umuukit sa kanyang dibdib ay hindi na lamang para sa pamanan ng pamilya, kundi para na rin sa kanyang anak, para sa hustisya na dapat niyang makamit. Gabi-gabi, sa tahimik na sulok ng kanyang bahay sa Maligaya, umuupo si Aling Sol sa harap ng kanyang laptop. Mas mahaba ang kanyang mga sinasulat ngayon. Mas matalim ang kanyang mga obserbasyon. Ang kanyang mga salita ay tila mga espada, handang humiwa. Si ang lihim na tikim ay naghahanda para sa isang laban na magdedepensa hindi lamang sa isang resipe, kundi sa dangal ng isang pamilya, sa kaluluwa ng isang bansa.
Sa gitna ng magulong kalye ng Maynila, kung saan ang ingay ng trapiko at ang halu-halong amoy ng usok at lutong bahay ay naghahalo, may isang lihim na mundo si Aling Sol. Ang mundong ito ay hindi niya matatagpuan sa kinang ng sariwa o sa tahimik na sulok ng kanyang bahay sa Maligaya. Ito ang mundo ng Ang Lihim na Tikim, kung saan ang kanyang panulat ay mas matalim kaysa sa anumang kutsilyo ng chef at ang kanyang mga salita ay may kakayahang magpabagsak o magpabango ng isang imperyo. Sa umagang yon, maaga pa man ay nakabihis na si Aling Sol. Hindi siya nakasuot ng pangkusinera, kundi isang simpleng blusa at palda na hindi kapansin-pansin, at may dalang isang lumang bag na may laman na maliit na notebook at ballpen. Ang kanyang misyon? Ang bisitahin ng isang sikat na karinderya sa Tondo, na kamakailan lamang ay nakakuha ng maraming papuri sa mga lokal na food group. Lumalakad siya sa makipot na pasilyo ng karinderya. Ang bawat hakbang ay maingat. Pinagmamasdan niya ang bawat detalye, ang malinis na lamesa, ang ngiti ng nagtitinda, ang sigisigi ng mga costumier na tila nahanap ang kanilang ginhawa sa bawat subo. Umorder siya ng paksiw na lechon at pinakbet, mga pagkaing simple ngunit para sa kanya ay puno ng kwento. Habang kumakain, hindi lamang ang lasa ang kanyang tinitignan, nararamdaman niya ang init ng pagluluto, ang pagmamahal na ibinubuhos sa bawat sangkap, ang kasaysayan ng bawat lutuin na nagmula sa mga henerasyon ng mga nanay at lola. Hindi niya kailangan ng foie gras o molecular gastronomy para maramdaman ang kaluluwa ng pagkain. Ang puso ng karinderya ay sapat na. Kabaligtaran naman nito, isang gabi, matapos makatanggap ng imbitasyon para sa isang private tasting sa isang bagong fine dining restaurant sa BGC, nag-iba ang anyo ni Aling Sol. Nagsuot siya ng isang barot saya na gawa sa pinya na pinagsama sa modernong disenyo, hindi para magpa-impress, kundi para maging bahagi ng tanawin nang hindi nag-aalab ng pagdududa. Pinagmamasdan niya ang bawat plato na inilabas, ang mga plating na tila sining, ang mga pangalan ng ulam na may mga salitang Pranses, ang mga chef na may mga tweezer na naglalagay ng palamuti. Naramdaman niya ang malamig na galing, ang teknikal na kahusayan, ngunit hinahanap niya ang puso. Sa isang pagkakataon, habang inilalatag ang isang bersyon ng ikinilaw na may caviar at gold leaf, narinig niya ang chef na nagpapaliwanag tungkol sa elevation ng lutuing Pilipino. Tumaas ang kilay ni Aling Sol. Elevation o pagkalimot? Bulong niya sa sarili. Isinulat niya sa kanyang notebook ang mga obserbasyon niya. Ang teknik ay naroroon, ngunit ang diwa ay naiwan sa likod. Ang sarap ay mayaman, ngunit ang kwento ay walang laman. Para kay Aling Sol, ang pagkain ay hindi lamang pampabusog. Ito ay pamanang nagpapakita kung sino tayo, saan tayo nanggaling. Ang kanyang mga review na inilalabas ng lingguhan sa Tikim Pinoy Pizza ay naging usap-usapan. May mga pagkakataon na ang isang maliit na kainan ay biglang dinagsa ng mga tao matapos siyang magsulat ng papuri. Mayroon ding mga restaurant na matapos ang kanyang matalas na kritisismo ay napilitang magsara. Si Ang Lihim na Tikim ay naging isang alamat, isang misteryosong hukom na walang mukha, ngunit may boses na may kapangyarihan. Narinig niyo na ba ang pinakabagong review ni Ang Lihim na Tikim? Tanong ng isang tindera sa palengke habang naglalaban ng isda. Pinuri niya raw ang sinangag sa karinderya ni Aling Nena. Ang daming kumain doon kanina. Sa isang mamahaling restaurant naman, habang nag-aayos ng mga plato, narinig ni Rafi ang kanyang sous chef na bumulong sa isang cook. Ang Lihim na Tikim. Sana hindi tayo bisitahin. Ang tigas ng puso niyan, isang maling galaw lang, bagsak ka na. Napaisimid si Rafi. Mga alamat lang yan. Sino ba yang Ang Lihim na Tikim na yan? Siguro isang matandang walang magawa kundi manglait ng pagkain. Kung alam lang niya, isang hapon,
Habang naglalabas ng mga press release sa kanyang opisina sa Sariwa, dumating ang isang balita na nagpaigting sa lahat ng mga restaurateur sa Maynila. Isang kinatawan mula sa prestihiyosong 50 Best Restaurants in Asia ang lihim na bibisita sa bansa. Walang nakakaalam kung kailan, kung saan, o kung sino ang bibisitahin. Ngunit ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong dahon. Isang pagkakataong maging bahagi ng pandaigdigang eksena. Isang pagkakataong magpakitang gilas. "Belle, narinig mo na ba to?" Sigaw ni Rafi, tila nakakita ng ginto. Ito na ang pagkakataon natin. Ito na ang pagkakataong ilagay ang Sariwa sa mapa ng mundo. Kailangan ko ng perpektong ulam, Belle. Ang sigaw ng Sariwa na may twist. Ang bawat detalye ay kailangan. Bawat sangkap, bawat galaw. Narinig ni Aling Sol ang pagmamayabang ni Rafi habang naglalampaso ng sahig sa labas ng kanyang opisina. Ngunit hindi lamang iyon ang kanyang narinig. Nakatanggap din siya ng isang email mula sa isang hindi kilalang account na madalas nagbibigay sa kanya ng mga tip tungkol sa mga malalaking kaganapan sa mundo ng pagkain. Ang email ay simple. Ang Sariwa ang isa sa mga napiling restaurant para sa evaluation ng 50 Best Asia. Huwag kalimutan ang iyong misyon. Para kay Aling Sol, ito ay higit pa sa isang tip. Ito ay isang senyales. Ito ay ang pagkakataon na kanyang hinihintay. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa isang matinding determinasyon. Sa mga mata ng ang lihim na tikim, ang pagbisitang ito ay hindi lamang isang simpleng pagtatasa ng isang restaurant. Ito ay isang paghuhukom. Paghuhukom hindi lamang para kay Rafi bilang isang chef, kundi para kay Rafi bilang isang magnanakaw ng mana, bilang isang taong yumurak sa dangal ng kanyang pamilya. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Sol. Siya mismo ang magbibigay ng hatol, hindi bilang ang lihim na tikim na pinangalanan ng mga kritiko, kundi bilang isang ina, bilang tagapagbantay ng kanilang kasaysayan, bilang tagapagtanggol ng tunay na kaluluwa ng lutuing Pilipino. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Belle ang kakaibang pagbabago sa kanyang ina. Kung dati-rati ay tahimik at sumusunod lang si Aling Sol sa mga utos ni Rafi, ngayon ay tila may lumalalim na apoy sa kanyang mga mata. Sa bawat pagbanggit ni Rafi sa sigaw ng Sariwa, sa bawat pagmamayabang niya tungkol sa kung paano niya pinino ang konsepto, nakikita ni Belle ang isang hindi pangkaraniwang seryosong tingin sa mukha ng kanyang ina. Tila may isang malaking lihim na pinipigil si Aling Sol, isang lihim na, sa palagay ni Belle, ay may malaking kinalaman sa kanilang pamilya, sa kanilang nakaraan. Hindi na lang ito sakit ng ulo o pagod. Tulad ng madalas sabihin ni Aling Sol, ito ay isang bagay na mas malalim, mas mabigat, at sa loob ng puso ni Belle, unti-unting lumalaki ang isang pagdududa, isang takot na hindi niya maintindihan. Ang pagitan ng kanyang ina at asawa ay tila lumalawak at siya ang nasa gitna, naghihintay kung kailan tuluyang bibigay ang tulay. Ang Sariwa ay naging pugad ng lagnat. Sa mga araw, bago ang itinakdang pagdating ng kinatawan mula sa 50 Best Restaurants in Asia, ang hangin sa loob ng restaurant ay puno ng tensyon at pagkabahala, na tila may bagyong paparating. Si Chef Rafael Rafi Santiago ay naging mas baliw pa sa dati. Ang bawat galaw niya ay mabilis. Ang kanyang boses ay naging mas matalim pa kaysa sa kanyang pinakamatalim na kutsilyo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa bawat miyembro ng kanyang staff na tila naghahanap ng anumang kapintasan. Ang pagiging perpekto ang kanyang mantra at ang bawat isa sa kanyang kusina ay inaasahang maging extension ng kanyang sariling obsesyon. Dalian nyo! Bawat minuto! Mahalaga! Walang puwang sa pagkakamali dito! Sigaw niya sa kanyang sous chef na halos matumba habang bitbit ang isang tray ng mga pinong gulay. Ang sigaw ng Sariwa ay ang ating pagkilala sa mundo. Ito ang magpapatunay na ang Pilipinas at ako
ay karapat-dapat sa pinakamataas na parangal. Pinagmamasdan ni Rafi ang kanyang nilikha, ang sinigang na lechon na kanyang binigyan ng twist, ang kanyang sigaw ng sariwa. Ito ang kanyang obra maestra, ang kanyang tiket sa international na stardom. Sa kanyang isipan, perpekto ito. Ang presentasyon ay kakaiba. Ang mga sangkap ay pinili ng may pag-iingat at ang bawat detalye ay pinag-isipan. Ang buong restaurant ay nagtatrabaho sa ilalim ng matinding init ng kanyang ambisyon. Ang mga waitstaff ay sinanay ng paulit-ulit sa bawat linya ng menu. Ang mga bartender ay nagsasanay sa paghahalo ng mga inumin. Walang espasyo para sa pagkakamali. Walang puwang para sa anumang bagay na hindi niya kontrolado. Malayo sa kaguluhan na yon, sa tahimik na sulok ng kanyang bahay sa Maligaya, si Aling Sol ay naghahanda. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Sa katunayan, mayroon silang kakaibang pagkamahinahon. Hindi ito ang paghahanda para sa isang simpleng pagluluto, kundi para sa isang paglilitis. Ang kanyang plano ay pino, at ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Pinili niya ang isang lumang terno, kulay kayumanggi, na may mga bordang bulaklak na hindi gaanong kapansin-pansin. Naglagay siya ng kaunting pulbo at lipstick. Bahagyang binago ang kanyang kulay ng buhok gamit ang isang spray ng kulay na pansamantalang nagpapaitim dito at isinuot ang kanyang manton de Manila. Isang tradisyonal na belo na gawa sa pinya na pinalamutian ng mga burda. Hindi ito para magpakitang gilas, kundi para itago ang kanyang pamilyar na mukha. Ang belo ay nagsilbing isang kurtina na nagbibigay sa kanya ng sapat na anonymity upang makagalaw ng hindi nakikilala. Sa ilalim ng pangalan na Doña Corazon, na hango sa kanyang mahal na ina, nagpareserba siya ng mesa sa sariwa. Hindi niya kailangang magtanong ng mga detalye. Alam niya kung kailan, saan at paano. Dumating si Aling Sol sa sariwa ng eksakto sa oras. Ang kinang ng restaurant ay halos nakakabulag at ang ingay ng mga silyang gumagalaw at ang bulong ng mga mayayaman ay bumabalot sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang anino na gumagalaw sa gitna ng mga ilaw. Walang nakakakilala sa kanya. Sa kanyang matalim na mata, nakita niya si Rafi, abala sa pagpapaliwanag sa isang grupo ng mga bisita. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamayabang, ngunit hindi ito ang oras para sa kanya. Kailangan niyang maghintay, manood, at makinig. Nang dumating ang oras ng pagluluto, pinaupo si Aling Sol sa kanyang mesa, na nasa isang sulok na hindi gaanong napapansin. Sa kanyang tabi ay isang maliit na notebook at ballpen na tila isang ordinaryong customer na naistandaan ang kanyang karanasan. Tahimik siyang umupo. Pinagmamasdan ang bawat galaw ng mga waiter, bawat ngiti ng mga hostess. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, hindi sa kaba, kundi sa inaasahan. At dumating ang sandali. Buong pagmamalaki, ipinakilala ni Rafi ang kanyang sigaw ng sariwa sa lahat ng mga bisita, kasama na ang kinatawan ng 50 Best Asia na, tulad ni Aling Sol, ay hindi nakikilala. Mga ginoo at ginang, aniya, ang kanyang boses ay nag-echo sa buong dining area. Ipinagmamalaki ko na iharap sa inyo ang isang nilikha na sumisigaw ng pagiging bago, ng inobasyon, ng tunay na kaluluwa ng lutuing Pilipino. Ito ang sigaw ng sariwa. Isang bagong pagpapakahulugan sa isang klasikong ulam na nilikha mula sa inspirasyon ng ating mga ninuno, ngunit binigyan ng bagong buhay sa pamamagitan ng modernong sining. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamataas habang inilalabas ang plato. Ito ay isang visual masterpiece. Ang lechon ay ginawang mga cube na may kakaibang sarsa at palamuti na tila mga bulaklak. Ang sabaw ay may kakaibang kulay at tekstura na tila hindi na isang tradisyonal na sinigang. Nang ilapag sa harap ni Aling Sol ang plato, pinanood niya ito ng walang emosyon. Ang bawat detalye, bawat kulay, bawat amoy ay pamilyar, ngunit sa parehong oras ay dayuhan.
Kinuha niya ang kutsara. Ang bawat subo ay tila isang pagpapahirap. Ang unang kagat. Naramdaman niya ang pamilyar na asim ng sampalok, ngunit mayroong isang kakaibang tamis na hindi niya maintindihan. Ang gabi, na dapat ay nagbibigay ng creamy texture, ay tila nalusaw lamang na iwan ng isang malabnaw na lasa. Ang lechon, bagamat malambot, ay kulang sa lalim ng lasa na dapat ay nanggagaling sa sinigang na lechon ng kanilang pamilya. Ito ay pamilyar, oo. Ngunit parang isang echo, isang tunog na nawawala ang orihinal nitong lakas. Naalala niya ang kanyang lola, si Lola Corazon, habang maingat na inihahalo ang sabaw ng sinigang. Ang pagpili ng pinakamasarap na sampalok, ang maingat na pagbalat ng gabi, ang pagbababad ng lechon sa isang espesyal na pampalasa bago ito iprito. Naalala niya ang mga kwento sa likod ng bawat sangkap, ang init ng kusina ng kanilang bahay, ang pagmamahal na ibinubuhos sa bawat hakbang. Ang sinigang ng kanilang pamilya ay isang kwento, isang kasaysayan. Ngunit ang niluluto ni Rafi ay walang kwento. Ito ay isang makina na gumagana ng perpekto, ngunit walang kaluluwa. Isang katawan na gumagapang, ngunit walang puso. Ang bawat lasa ay isang kurot sa kanyang puso, isang paalala ng pagnanakaw. Ang teknikal na galing ni Rafi ay naroroon, oo. Ngunit ang tunay na diwa ng ulam, ang spirito ang aklat ng mga lihim na lasa ni Lola Corazon ay nawawala. Ito ay isang kopya, isang pikeng, na kulang sa lalim at kasaysayan. Sa kabila ng kanyang matinding sakit, nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Walang makakakita ng apoy na naglalagablab sa loob niya. Tahimik siyang nagsusulat sa kanyang maliit na notebook. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kapangyarihan. Hindi siya nagsusulat ng mga detalye ng resipe, ngunit ng mga emosyon, ng mga obserbasyon, ang mga bakas ng kanyang puso na nakita niya sa bawat subo. Ang kanyang panulat ay naging espada, handang lumaban. Napaismid si Rafi habang lumalakad sa dining area, naghahanap ng papuri. Hindi niya napansin ang matandang babae sa sulok. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng Manton de Manila. Tahimik na nagsusulat. Sa kanyang isipan, isa lamang ito sa mga bisita na humahanga sa kanyang henyo. Habang papalabas si Rafi sa kusina upang humarap sa isa pang grupo ng mga bisita, nakita niya si Belle na nagmamadali, abala sa pag-aayos ng mga upuan at pakikipag-ugnayan sa mga customer. Ngayon, si Belle ang kanyang hostess, ang kanyang muse na nagpapakita ng kagandahan ng sariwa. Habang naglalakad si Belle sa tabi ng mesa ni Aling Sol, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nanlaki ang mga mata ni Belle, isang matanda sa isang sulok na may lumang terno at Manton de Manila. Bakit tila pamilyar ang kanyang mga mata? Bakit mayroong kakaibang init sa kanyang mga titig? At bakit tila ang matanda ay ang kanyang ina? Ang puso ni Belle ay kumalabog. Nagulat siya. Hindi niya maintindihan kung bakit naroon ang kanyang ina at bakit tila nagtatago ito. Subalit bago pa siya makapagsalita, bago pa niya matanong ang kanyang ina, dahan-dahang umiling si Aling Sol, isang mabilis, halos hindi kapansin-pansin na iling na nagdadala ng isang tahimik na mensahe, manahimik. Hayaan mo ako. Nagtaka si Belle. Ang mga tingin ng kanyang ina ay puno ng pahiwatig, ng isang bagay na mas malalim pa sa kanyang iniisip. Naramdaman niya ang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Mayroong isang bagay na hindi niya alam. Mayroong isang bagay na nangyayari na mas malaki pa sa pagbisita ng mga kritiko. Siya ay nasa gitna, naguguluhan. Ngunit sa ilalim ng iling ng kanyang ina, naramdaman niya ang isang utos na hindi niya maaaring baliwalain. Pinilit ni Belle na ngumiti sa mga bisita, ang kanyang isipan ay malayo. Ang larawan ng kanyang ina, sa kanyang kakaibang anyo, ay bumabalot sa kanyang isip. Ano ang lihim na tinatago ng kanyang ina? At bakit? Ang gabi ay nagpatuloy,
Ngunit para kay Belle at Aling Sol, ito ay isang tahimik na labanan. Isang labanan ng pagtatago at pagtuklas, ng katotohanan at pagpapanggap na magbabago sa kanilang lahat magpakailanman. Nang matapos ang hapunan, tahimik na umalis si Aling Sol. Ang kanyang Manton de Manila ay tila isang kapa ng isang mandirigma na katatapos lamang sa isang labanan. Ang kanyang mga paa ay pagod, ngunit ang kanyang espiritu ay matatag. Sa kanyang bag ay naroon ang maliit na notebook, puno ng mga salita na magiging sanhi ng pagguho ng imperyo ni Rafi. Ang lihim na tikim ay nagbigay na ng hatol at ang oras ng paghuhukom ay malapit nang dumating. Ang umaga ay bumangon ng may nakakapanlinlang na kapayapaan sa Maynila. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa bintana ng kondominium ni Rafi at Bella sa Makati. Naghahatid ng gintong liwanag na tila nangangako ng isa pang araw ng tagumpay. Ngunit ang ilaw na yon ay hindi nagtagal sapagkat sa di kalayuan, isang bagyo ang dahan-dahang lumalapit. Sa kanyang silid-tulugan, nagising si Rafi na may ngiti sa labi. Ang gabi bago ay tila isang matagumpay na panaginip. Ang kanyang sigaw ng sariwa ay ibinalandra sa harap ng pinakamahalagang mga bisita at sa kanyang paningin, ang lahat ay pumalakpak. Nagpuri sa kanyang henyo. Ito na, Belle. Bulong niya habang kinukuha ang kanyang telepono. Ito na ang araw na kikilalanin tayo ng mundo. Ngunit habang nag-i-scroll siya sa feed ng Tikim Pinoy Pais, ang kanyang ngiti ay unti-unting napawi. Isang post ang biglang sumalubong sa kanyang mga mata. Isang headline na tila isang sipol ng ahas, bumabalot sa init ng kanyang umaga. Ito ang pinakabagong review ni Ang Lihim na Tikim at ang pamagat nito ay tila isang patalim na humiwa sa kanyang pagiging kampante. Hininga ng sariwa, kaluluway, walang laman. Hininga ng sariwa, kaluluway, walang laman. Nanginig ang mga kamay ni Rafi habang binubuksan niya ang buong artikulo. Bawat salita, bawat talata ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pagbisita sa sariwa ay tila isang paglalakbay sa hinaharap, kung saan ang mga chef ay tila mga siyentista at ang kusina ay isang laboratorio. Ang galing technical ni Chef Santiago ay hindi maikakaila. Bawat hiwa ay perpekto, bawat pagluluto ay may eksaktong temperatura. Bawat presentasyon ay isang obrang sining na kayang hamunin ang pinakamahusay sa mundo. Huminga ng malalim si Rafi. Ayan, ang galing ko talaga. Bulong niya, na tila binabaliwala ang kakaibang tono ng panimula. Ngunit ang galing teknikal ay hindi sapat upang lumikha ng isang tunay na obra maestra. Sa pagtatangka ni Chef Santiago na ipagmalaki ang Pilipinas, tila naiwan niya ang puso at kaluluwa ng ating lutuin sa likod. Ang kanyang tinatawag na sigaw ng sariwa, isang ambisyosong interpretasyon ng isang napakasarap na ulam, ay isang nakakadismayang paglalakbay. Sumama ang mukha ni Rafi. Ano? Ang mga pamilyar na sangkap, ang sariwang sampalok, ang malambot na gabi, ang makatas na lechon, ay naroroon, ngunit ang kanilang esensya ay nawala. Ang sabaw ay kulang sa lalim na nagmumula sa maingat na pagbalanse ng asim at alat. Natanging ang mga kamay lamang na sanay sa pagluluto sa loob ng mga henerasyon ang nakakaintindi. Ang lechon, bagamat malambot, ay tila hindi nababad sa mga lihim na pampalasa na nagbibigay ng kakaibang karakter. Ito ay tila isang katawan na walang dugo, isang awit na walang liriko, isang pagtatangka na gayahin ng isang obra maestra nang hindi nauunawaan ng puso ng lumikha nito. Napaismid si Rafi. Inspirasyon lang yan. Anong sinasabi niya na ninakaw ko? Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pakiramdam na ang ulam na ito ay isang kopya lamang, isang maling imitasyon ng isang sining na may malalim na kasaysayan at pamilyar na lasa. Hindi ito sigaw ng sariwa, kundi isang tahimik na panaghoy ng isang tradisyon
na pinagmalupitan, isang pamana na tila sinakop ng walang paggalang. Ito ay isang paglapastangan sa ang aklat ng mga lihim na lasa, isang sining na nabuhay sa loob ng maraming henerasyon na binibigyan ng bagong kulay ngunit binabawasan ng kanyang orihinal na kinang. Nanlamig si Rafi. Ang aklat ng mga lihim na lasa, paano nalaman ni ang lihim na tikim ang tungkol doon? Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, hindi sa galit kundi sa takot. Ang bawat chef ay dapat magkaroon ng sariling kwento, ng sariling boses. Ang paggamit ng mga pundasyon ng nakaraan ay isang sining, ngunit ang pagnanakaw ng kanyang kaluluwa ay isang krimen. Kung ang isang chef ay hindi kayang lumikha ng sariling kwento, ng sariling pagkakakilanlan, bagkus ay nanghihiram lamang o mas masahol pa, ay nagnanakaw ng sa iba, karapat-dapat ba siyang bigyan ng karangalan? Ang sariwa ay maaaring may hininga, ngunit ang kaluluwa nito ay nanatiling walang laman. Nabitiwan ni Rafi ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig, ang screen ay basag, ang kanyang mukha ay namutla, pagkatapos ay naging pula sa matinding galit. Ang mga kamay niya ay nanginig, ngunit hindi sa lamig, kundi sa nag-aalab na apoy ng puot. Ano ito? Sabotahe! Ito ang mga inggitero. Gusto nila akong pabagsakin. Sigaw niya, ang kanyang boses ay tila umalingaw-ngaw sa buong silid. Ginigising ang natutulog na si Belle. Rafi, anong nangyayari? Tanong ni Belle, nagising sa ingay. Hindi siya pinansin ni Rafi. Nagtatakbo siya sa laptop, galit na nagtatype. Naghahanap siya ng kahit anong ebidensya, ng kahit anong paraan upang itama ang maling kritisismo na ito. Walang hiya ka, ang lihim na tikim. Sino ka para hukuman ako? Sino ka para tapakan ang trabaho ko? Nag-post siya ng sunod-sunod na mga mensahe sa social media. Kino-question ang kredibilidad ng kritiko. Tinatawag itong walang pangalan na duwag at inggitero. Ngunit ang bawat post ni Rafi ay parang dagdag na gasolina sa apoy. Ang review ni Ang Lihim na Tikim ay mabilis na kumalat. Sa loob lamang ng ilang oras, ito ang pinag-uusapan sa buong industriya ng pagkain, mula sa mga simpleng karinderiya hanggang sa mga pinakamagarang restaurant. Nabasa mo na ba ang review ni Ang Lihim na Tikim tungkol sa sariwa? Tanong ng isang kilalang food blogger sa kanyang kasamahan habang nagkakape. Grabe, ang sakit. Pero may punto siya. Ang daming nagagaya lang talaga. Oo nga, sagot ng isa pa. Pero si Chef Rafi Santiago yan. Sikat yan. Baka naman sinisiraan lang siya ng mga kalaban niya. Ngunit sa kabila ng ilang nagtatanggol kay Rafi, mas marami ang sumasang-ayon sa Ang Lihim na Tikim. Ang reputasyon ng kritiko ay matibay at ang kanyang mga salita ay bihira lamang magkamali. Ang detalyadong paglalarawan ng Ang Lihim na Tikim sa sinigang na lechon ni Rafi, ang kawalan ng lalim, ang kakulangan sa lihim na pampalasa, ay tila isang kumpirmasyon sa maraming Pilipino na pamilyar sa tunay na bersyon ng ulam. Tama si Ang Lihim na Tikim, sabi ng isang matandang chef sa kanyang mga mag-aaral. Ang bawat ulam ay may kaluluwa. Kung kukunin mo lang ang balat at ipipilit mong gawing iyo, hindi mo kailanman maaabot ang tunay na galing. Ang sariwa, na dating puno ng mga naghahanap ng inobasyon, ay biglang nawala ng ningning. Nagsimulang umatras ang mga reservations. Ang mga food blogger na dati pumupuri ay ngayon ay nagsusulat ng mga follow-up na artikulo. Kino-question ang integridad ni Rafi. Ang restaurant ay naging sentro ng kontrobersya at ang dating hype ay naging hate. Samantala, dahan-dahang kinukuha ni Belle ang telepono ni Rafi. Ang screen nito ay basag, ngunit nababasa pa rin ang huling linya ng review. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa bawat salita. Ang aklat ng mga lihim na lasa. Bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang ina. Sa gabi bago, sa sulok ng sariwa, ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng Manton de Manila. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng pahiwatig. At ang iling ng kanyang ina na nagsasabing,
manahimik. Hayaan mo ako. Ang lahat ay nagsimulang maging malinaw sa isipan ni Belle. Ang kakaibang katahimikan ni Aling Sol sa tuwing binabanggit ni Rafi ang kanyang sigaw ng sariwa. Ang mga nag-aalalang tingin ng kanyang ina. Ang pagmamalaki ni Rafi sa isang ulam na tila may pinagkukuhanan, ngunit hindi niya kailanman sinabi. Naramdaman ni Belle ang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Isang matinding kirot. Hindi na lamang ito tensyon sa pagitan ng mag-ina at manugang. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang pagtataksil. Rafi, mahinang tawag ni Belle, ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng galit na boses ni Rafi. Belle, hayaan mo ako. Kailangan kong patunayan sa mga inggiterong ito na mali sila. Hindi ako magnanakaw. Isa akong henyo. Sigaw ni Rafi, tila nabaliw. Rafi, tingnan mo ako. Sigaw ni Belle, na nagulat si Rafi. Tumalikod siya at nakita niya ang mukha ng kanyang asawa na ngayon ay puno ng matinding pagkadismaya at sakit. Hawak ni Belle ang telepono ni Rafi. Ang basag na screen ay tila salamin ng kanilang sirang relasyon. Ang aklat ng mga lihim na lasa ni Lola Corazon, mahinang bigkas ni Belle. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kanyang asawa. Ninakaw mo ang resipe ni Mama. Ninakaw mo ang pamanan ng lola ko. Nanigas si Rafi. Ang kanyang galit ay unti-unting napawi, napalitan ng isang maputlang takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, pilit na naghahanap ng salita, ng pagtatanggol. Belle, hindi pagnanakaw yan. Inspirasyon lang yan. Pinino ko lang ang lumang resipe. Ginawa kong modern, ginawa kong mas maganda. Mas maganda? Nanginginig ang boses ni Belle. Para sa'yo? Para sa ambisyon mo? Hindi mo ba nakita ang sakit sa mata ni Mama? Ang pagkapahiya ng buong pamilya natin? Rafi, ang bawat ulam ni Mama ay may kwento, may puso. Hindi lang ito technique, Rafi. Hindi lang ito sangkap. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa pisngi ni Belle, hindi sa galit, kundi sa matinding pagkadismaya. Naramdaman ko ang lahat noong isang gabi. Ang tingin ni Mama, ang kanyang pagtago. Alam ko na may mali, pero hindi ko inakala na ganito kalalim ang iyong panloloko. Napaupo si Rafi. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. Hindi na niya kayang magkunwari. Ang pagtanggi ay walang kabuluhan na ngayon. Belle, pasensya na. Kailangan ko lang ng isang bagay na kakaiba. Alam kong hindi ako makakapasok sa 50 Best Asia kung wala ako noon. At para sa isang parangal, itatapon mo ang lahat? Ang dangal ng pamilya ko? Ang respeto mo sa akin? Tanong ni Belle. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ay isang magnanakaw, hindi lamang ng resipe, kundi ng tiwala, ng dangal. Ang gabi ay bumalik sa isipan ni Belle, ang kanyang ina, na naghihintay sa sulok, tahimik na nagsusulat. Ang kanyang ina, na si ang lihim na tikim, na nagtatanggol sa tradisyon, sa puso ng lutuing Pilipino. Ang kanyang ina, na handang ibuwis ang lahat para sa katotohanan. Hindi ko akalain na kaya mong gawin ito, Rafi. Bulong ni Belle, ang kanyang puso ay nabasag. Ang pagtataksil ni Rafi ay mas malalim pa sa pagkuha lang ng resipe. Ito ay isang pagtataksil sa kanyang paniniwala, sa pagmamahal, sa katapatan, sa mga halaga na itinuro ng kanyang ina sa kanya. Sa umagang yon, hindi lamang ang sariwa ang gumuho. Ang pundasyon ng kanilang kasal ay unti-unti nang nagkakabitak at ang sigaw ng sariwa ay naging sigaw ng pagtataksil sa puso ni Belle. Ang paggising ni Rafi sa mga sumunod na araw ay hindi na sinalubong ng ngiti ng pag-asa, kundi ng mapait na katotohanan. Tila isang nakaraang panaginip na ang pagiging abala ng sariwa. Ang mga upuan sa dining area ay nanatiling walang laman. Ang mga telepono ay hindi tumunog upang magpa-reserve, kundi upang magbigay ng masasamang balita. Chef Santiago, ikinalulungkot naming ipaalam sa inyo, ngunit ang aming investment sa sariwa
ay aatrasin na. Ang sabi ng isang malamig na tinig sa kabilang linya. Hindi na matatagang brand at ang kontrobersyang ito, masyadong malaki ang pinsala. Binitiwan ni Rafi ang telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang isa pa, pang-apat na investor na ang umalis. Ang tunog ng mga yabag ng kanyang staff na dahan-dahang lumalabas mula sa kusina, bitbit ang kanilang mga personal na gamit, ay tila mga martilyo na tumatama sa pader ng kanyang pagtanggi. Saan kayo pupunta? Ano ang gagawin ninyo? Sino ang magluluto? Sigaw niya, ngunit walang sumagot. Isa-isa silang umalis. Ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit ang kanilang mga hakbang ay matatag. Walang sino man ang nais na manatili sa isang lumulubog na barko, lalo na kung ang kapitan nito ay tila nawawala na ang katinuan. Ang dating kinang ng sariwa ay naging malabo. Ang mga stainless steel na kagamitan ay natakpan ng alikabok. Ang mga salamin ay puno ng mga bakas ng daliri at ang hanging dating puno ng masarap na amoy ng inobasyon ay ngayon ay puno ng amoy ng kabiguan. Umupo si Rafi sa isang sulok ng kanyang dating kaharian. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng matinding galit. Hindi sa kanyang sarili, kundi sa mundo. Hindi sa kanyang pandaraya, kundi sa ang lihim na tikim. Pagnanakaw, bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig. Ako? Ako ang gumawa ng pangalan na sariwa. Ako ang nagbigay ng boses sa lutuing Pilipino. At ngayon, dahil sa isang matandang walang mukha na wala ang lahat, ang kanyang puso ay puno ng pait, ng poot. Hindi siya nagsisi. Siya ay nagalit. Ang kanyang ambisyon ay naging isang halimaw na kumakain ng kanyang kaluluwa at ngayon, ang halimaw na iyon ay naghahanap ng sinisisi. Samantala, sa tahimik na silid ng kanyang ina sa maligaya, si Belle ay naglalagay ng mga damit ng kanyang anak sa isang maleta. Ang kanyang maliit na anak na si Leo, 5 taong gulang, ay tahimik na naglalaro sa isang sulok. Hindi nauunawaan ang bigat ng katahimikan sa pagitan ng kanyang ina at lola. Belle, anak, sigurado ka ba sa desisyon mo? Tanong ni Aling Sol, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Umatras si Belle mula sa maleta. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Maong, hindi ko na po kaya. Kung dati po, iniisip kong pwede pang ayusin, pwede pang magbago si Rafi. Pero ngayon, iba na po. Hindi na po ito tungkol sa akin. Ito po ay tungkol sa atin, sa pamilya natin, sa dangal po natin. Naalala ni Belle ang gabing kinumpronta niya si Rafi. Ang kanyang pagtanggi, ang kanyang mga pagsisinungaling, at ang kanyang pilit na pagdepensa sa kanyang inspirasyon bilang isang uri ng henyo. Wala siyang nakitang pagsisisi, tanging pagkamuhi sa ang lihim na tikim na nagbunyag ng kanyang katotohanan. Naintindihan ni Belle na ang ambisyon ni Rafi ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa anumang koneksyon ng pamilya, kaysa sa katapatan, kaysa sa tunay na pagmamahal. Ang nakakatakot po patuloy ni Belle, ay hindi po ang pagnanakaw ng resipe. Ang nakakatakot po ay kung paano siya nagbago. Hindi na siya ang Rafi na minahal ko. Siya na po ngayon ay isang tao na walang pagpapahalaga sa katotohanan, sa pinagmula ng lahat ng bagay. At ayaw ko pong lumaki si Leo sa ganoong uri ng kapaligiran. Gusto ko pong matuto si Leo ng dangal, ng respeto. Gusto kong malaman niya ang halaga ng pagiging totoo. Lumapit si Aling Sol sa kanyang anak. Niyakap siya ng mahigpit. Tama ang desisyon mo, anak. Masakit, oo. Ngunit ang paglayo sa isang nakakasakit na sitwasyon ay hindi pagtatapos, kundi isang bagong simula. Ang kapayapaan mo at ni Leo, iyon ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, matapos humupa ang mga luha ni Belle, dahan-dahang binitiwan ni Aling Sol ang yakap. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng isang lihim na hindi niya kayang itago pa. Belle,
Mahinang sabi ni Aling Sol, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin. May kailangan akong sabihin sa iyo, isang lihim na matagal ko nang itinago. At marahil, ngayon ang tamang panahon para malaman mo. Tumingin si Belle sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagtataka. Naramdaman niya ang bigat ng mga salita ng kanyang ina. Ano po iyon, ma? Huminga ng malalim si Aling Sol. Ang mga kamay niya ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa inaasahan ng paglaya. Ang lihim na tikim na nagbunyag kay Rafi. Ako iyon, anak. Ang mga salita ay bumagsak sa katahimikan ng silid, tila isang malakas na tunog ng kampana. Nagulat si Belle. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Si Aling Sol, ang kanyang tahimik na ina, ang matandang babae na halos hindi marinig ang boses sa bahay ni Rafi, siya si ang lihim na tikim, ang pinakamakapangyarihang boses sa mundo ng pagkain sa Pilipinas, ang hukom na kayang magpabagsak ng mga imperyo. Kamakahamba na, kayo po. Nanginginig ang boses ni Belle, hindi makapaniwala. Tumango si Aling Sol, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapaliwanag. Oo anak, ako yon. Noong una, ginawa ko lang yon upang ipagtanggol ang ating lutuin, ang ating kultura. Nakikita ko kung paano nalilimutan ang tunay na lasa, kung paano ginagaya ang mga banyaga habang ang ating sariling yaman ay hinahayaan lang. Ngunit nang makita ko ang ginawa ni Rafi sa buang aklat ng mga lihim na lasa ni Lola Corazon, nang ninakaw niya ang kaluluwa ng ating pamilya, naramdaman ko na kailangan kong kumilos, hindi na lang para sa pagkain, kundi para sa atin, para sa karangalan ng iyong lola, at para sa iyo. Umupo si Belle sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang isip ay nagpoproseso ng lahat ng impormasyon. Ang kanyang ina, na tahimik na nagtatrabaho sa kusina, na tahimik na nagtitiis sa pang-iinsulto ni Rafi, ay may ganitong kapangyarihan na siya pala ang nagtatago sa likod ng misteryosong pangalan na kinatatakutan ng lahat ng chef, na ang bawat matalim na salita sa review ay nagmula sa kanyang sariling ina, na sinaktan ng labis na pagtataksil. Unti-unting napalitan ng pagkaunawa ang gulat sa mga mata ni Belle. Naalala niya ang mga seryosong tingin ng kanyang ina tuwing binabanggit ni Rafi ang sigaw ng sariwa. Ang mga matatalim na salita ng review na tila nagmula sa puso ng isang taong labis na nasaktan ay hindi na lamang kritisismo. Ito ay isang panaghoy, isang pagtatanggol. Bulong ni Belle, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Napakatapang niyo po. Hindi ko po inakala. Niyakap ni Aling Sol ang kanyang anak muli. Mas mahigpit pa kaysa dati. Ngayon, wala nang lihim sa pagitan nila. Ang dating pasakit ay naging isang pader na nagkokonekta sa kanila. Ngunit ngayon, anak, tapos na ang misyon ni ang lihim na tikim. Nahanap na niya ang katarungan, ngunit ang puso ng isang lutuin patuloy na nananawagan. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting lumalalim ang kapayapaan sa kanilang lumang bahay sa Maligaya, isang bagong ideya ang unti-unting sumisibol sa isipan ni Aling Sol. Kung dati, ang kanyang misyon ay magtago at manaliksik, ngayon, naramdaman niya ang matinding kagustuhan na ibahagi ang kanyang pagmamahal sa pagluluto sa isang mas bukas at personal na paraan. Ma, bakit po hindi niyo nalang buksan ang sarili niyong kainan? Tanong ni Belle isang umaga, habang tinutulungan ang kanyang ina sa paghahanda ng almusal. Kung kayo po si ang lihim na tikim, sigurado po akong magtatagumpay po kayo. Nag-alinlangan si Aling Sol. Ang kanyang buhay ay laging nasa likod ng entablado, laging tahimik. Ako anak? Kaya ko pa ba? Kaya niyo po ma. Mariing sabi ni Belle, hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Kayo po ang nagturo sa akin ng halaga ng puso sa bawat lutuin. Kayo po ang nagpatunay na ang tunay na sarap ay hindi sa presyo, kundi sa pagmamahal. Panahon na po para makita ng mundo ang tunay na galing ng Aling Sol.
na kilala ko. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ang mga salita ni Belle ay tila langis na nagpagaling sa sugat ng nakaraan ni Aling Sol. Ang pagtanggap at pag-unawa ng kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pagiging ang lihim na tikim ay isang misyon upang protektahan ang lumang paraan. Ngayon, ang kanyang misyon ay buksan ang bagong daan. Sa loob lamang ng ilang linggo, nagsimulang magbago ang lumang bahay ni Aling Sol. Sa tulong ni Belle, ang dating sala ay naging isang maliit, malinis na dining area. Ang mga dingding ay pininturahan ng sariwang kulay. Ang mga lumang kagamitan sa kusina ay pinakintab. At ang mga lumang larawan ng kanilang pamilya, kasama si Lola Corazon, ay isinabit sa dingding na nagbibigay ng pakiramdam ng init at kasaysayan. At sa wakas, isang maliit na karatula ang inilagay sa labas ng kanilang bahay na gawa sa kahoy at may simpleng sulat kamay. Hindi na ito ang lihim na tikim. Ito ay kusina ni Sol. Ang kusina na ito ay hindi magtatago ng anumang lihim. Dito, ang bawat subo ay magsasabi ng kwento. Ang bawat lutuin ay maglalaman ng puso. At ang bawat bisita ay makakatikim ng tunay na kaluluwa ng pagluluto ni Aling Sol. Ang Aling Sol na, sa wakas, ay nakalaya na mula sa mga anino ng nakaraan. Ang umaga sa Barangay Maligaya ay hindi na lamang binati ng pangkaraniwan na ingay ng mga tricycle at ng amoy ng sariwang tinapay. Ngayon, may bagong aroma na bumabalot sa hangin. Ang amoy ng pinipritong bawang na ginigisa kasama ng kamatis at sibuyas, ng asim ng sampalok na kumukulo kasama ng matamis na gabi, at ng malalim na langhap ng lechon na dahan-dahang pinakuluan. Ito ang amoy ng panibagong pag-asa, ang amoy ng kusina ni Sol. Sa tulong ni Belle, ang lumang bahay ni Aling Sol ay nagbago. Hindi na ito isang simpleng tahanan, isa na itong santuwaryo ng tunay na lutuing Pilipino. Ang dating sala, kung saan minsan ay tahimik na nagtitiis si Aling Sol, ay ngayon ay isang maliit, ngunit mainit na dining area. Ang mga dingding, na dating pinintahan ng dilaw na nagbabalat, ay ngayon ay pinintahan ng sariwang kulay kape at cream, na pinapalamutyan ng mga lumang sawali at banig na nagbibigay ng kakaibang rustic charm. Sa bawat sulok ay may mga lumang banga na puno ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin ni Aling Sol, at ang mga kapis na bintana ay nagpapahintulot sa gintong sinag ng araw na pumasok, na nagbibigay ng masarap na pakiramdam ng tahanan. Ang bawat detalye ay may kwento. Ang mga mesa ay gawa sa lumang kahoy na nara na pinakintab upang maglabas ng natural na kinang nito. Ang mga upuan ay may mga unan na gawa sa Abel Iloco na nagbibigay ng kulay at komportableng pakiramdam. Ang pinakamahalaga sa lahat, sa isang prominenteng bahagi ng dingding ay nakasabit ang isang in-frame na larawan ni Lola Corazon na may matamis na ngiti at mga matang puno ng karunungan. Sa ilalim nito ay ang kanyang orihinal na aklat. Ang aklat ng mga lihim na lasa ni Lola Corazon na bukas sa pahina ng Sinigang na Lechon sa Sampalok at Gabi. Isang paalala sa lahat ng nagnanais na kumuha ng inspirasyon na ang tunay na halaga ay nasa respeto at paggalang. Ang menu sa kusina ni Sol ay simple, ngunit puno ng puso. Walang fusion, walang molecular gastronomy. Tanging mga lutuing Pilipino na itinuro ng mga henerasyon na inihanda ng may pagmamahal at paggalang sa mga tradisyon. Ang adobo niya, na minsan ay kinukutya ni Rafi, ay ngayon ay pinupuri bilang pinakamasarap na adobo sa Maynila, na may tamang balanse ng alat, asim at matamis. Ang kanyang laing ay may perpektong anghang at ang kanyang kaldereta ay may malalim na lasa na nagpapaalala sa mga lolo at lola. Ngunit ang bituin ng kusina ni Sol ay ang sinigang na lechon sa Sampalok at Gabi. Ito ang tunay na bersyon, ang orihinal na resipe mula sa aklat ni Lola Corazon.
Ang lesyon ay dahan-dahang inihanda. Ang gabi ay nagbibigay ng tamang kapal at lasa sa sabaw. At ang sampalok ay sariwa na nagbibigay ng isang mapait-asim na lasa na sumasayaw sa dila. Ito ay hindi lamang isang ulam. Ito ay isang karanasan, isang paglalakbay sa nakaraan, sa puso ng isang pamilya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kusina ni Sol. Una, sa mga kapitbahay sa Barangay Maligaya, pagkatapos ay sa mga kaibigan, at di kalaunan, sa buong Maynila. Ang mga linya ng naghihintay na customer ay nagsimulang humaba sa labas ng maliit na restaurant ni Aling Sol, mula sa mga simpleng manggagawa hanggang sa mga mayayaman na naghahanap ng tunay na lasa. Ang mga dating tagahanga ni Ang Lihim na Tikim ay nagulantang sa balita ng pagbubukas ng kusina ni Sol, at marami sa kanila ang nagsimulang maghinala. Maaari kayang ito na ang bulong nila? Hindi nagtagal, ang mga kilalang food blogger at kritiko ay nagsimulang dumalaw. Tumating sila na may pagdududa, ngunit umalis na may paghanga. Ang kanilang mga review ay lumabas sa iba't ibang platform. Lahat ay nagpapakita ng parehong mensahe. Ang kusina ni Sol ay isang hiyas, isang pagpapatunay sa walang hanggang halaga ng tunay na lutuing Pilipino. Sa kusina ni Sol, nakita ko ang kaluluwa ng Pilipinas, ang isinulat ng isang kilalang kritiko. Ang sinigang na lechon sa sampalok at gabi dito ay hindi lamang ulam. Ito ay isang panalangin, isang alaala, isang pagmamahal na inihanda ng may buong puso. Walang pagpapanggap, walang pagyayabang, tanging katotohanan. Ngunit ang pinakakikilala sa lahat ng review ay nagmula sa pinagmulan ng lahat ng kaguluhan. Sa Tikim Pinoy. Sa isang di inaasahang umaga, isang bagong post ang lumabas na may pamagat na hindi lamang nakakagulat, kundi nakakapangilabot. Ang huling tikim, ang paglalantad at pamana ng Ang Lihim na Tikim. Ang huling tikim, ang paglalantad at pamana ng Ang Lihim na Tikim. Ang buong industriya ng pagkain ay napatigil. Ang mga salita ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Ito na ang pagtatapos ng misteryo. Sa loob ng maraming taon, naging anino ako sa mundo ng pagkain. Isang boses na walang muka, isang hukom na naghahanap ng katotohanan sa bawat tikim. Ang aking misyon ay simple: protektahan ang puso ng lutuing Pilipino, igalang ang mga tradisyon, at ipagtanggol ang mga kwento na bumubuo sa ating kultura. Sa aking paglalakbay, nakita ko ang galing at ang pagkabigo, ang pagmamahal at ang pandaraya. Ngunit sa bawat paglalakbay, mayroong pagtatapos. At ngayon, ipinapahayag ko na ito na ang aking huling review bilang Ang Lihim na Tikim. Ang aking pagtatago ay nagtapos na. Ang dahilan kung bakit ako umusbong ay nagmula sa takot na mawala ang ating identidad at sa galit sa mga nagnanais na sirain ito para sa sarili nilang kapakanan. Ngunit ngayon, wala nang takot. Mayroon ng pag-asa. Nahanap ko ang isang lugar kung saan ang puso ay naroroon sa bawat lutuin, kung saan ang tradisyon ay ipinagmamalaki at kung saan ang kaluluwa ng Pilipinas ay tunay na buhay. Ang lugar na ito ay hindi matatagpuan sa mga salamin at bakal ng modernong syudad, kundi sa isang maliit, mainit na bahay sa Barangay Maligaya. Doon, matatagpuan ninyo ang isang babae na, sa loob ng maraming taon, ay tahimik na nagsilbi sa kanyang pamilya, sa kabila ng pang-aabuso at pangungutya. Ang kanyang mga kamay ay gumagawa ng mga himala, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal, at ang kanyang kaluluwa ay ang pinakamatibay na depensa ng ating kultura. Siya ang may-ari ng kusina ni Sol. At ako si Aling Soledad Reyes. Ako si Ang Lihim na Tikim. Ngunit ngayon, hindi na ako ang lihim. Ako na si Aling Sol, ang puso ng kusina. At buong pagmamalaki kong ibinabahagi ang aking puso, ang aking kwento, at ang aking lutuin sa inyong lahat.
Huwag ninyong hanapin ang lihim na tikim sa mga review. Hanapin ninyo ako sa bawat tikim sa kusina ni Sol. Hanapin ninyo ang katotohanan. Hanapin ninyo ang puso. Salamat sa paglalakbay. Ngayon, hayaan nating ipagpatuloy ang kwento ng buong katotohanan, ng buong puso. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa buong Pilipinas. Nagulat, nagalak, at nagbigay pugay ang lahat sa paglalantad ni Aling Sol. Ang kusina ni Sol ay biglang dinagsan ng mga tao na naghahanap hindi lamang ng masarap na pagkain, kundi ng pagkakataong makatagpo ang alamat. Sa tabi ng kanyang ina, si Belle ay nakahanap ng bagong kapayapaan. Ang kanyang anak na si Leo ay masaya sa piling ng kanyang lola na laging nagluluto ng mga paborito niyang ulam at nagkukwento tungkol sa mga pinagmulan ng bawat sangkap. Si Belle, na dating nasa gitna ng kaguluhan, ay ngayon ay ang punong tagapamahala ng kusina ni Sol. Natututunan niya hindi lamang ang pagpapatakbo ng negosyo, kundi pati na rin ang halaga ng pagiging tunay sa kanyang pinagmulan. Sa bawat ngiti ng kanyang ina, sa bawat haplos ng kamay sa isang kaldero, naramdaman niya ang kagalakan na matagal na niyang hinahanap. Hindi na niya hinahayaan ng sinuman na lapastanganin ang kanilang pamana. Ito ang kanyang bagong misyon, ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Isang hapon, matapos ang isang matagumpay na araw sa kusina ni Sol, umupo si Aling Sol sa isang sulok ng restaurant. Pinagmamasdan ang kanyang mga customer na masayang kumakain. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi na sa lungkot, kundi sa isang malalim na kasiyahan. Hindi na siya ang lihim na tikim, ang hukom ng lasa. Siya na si Aling Sol, ang puso ng kusina, ang babaeng nagbigay ng boses sa tradisyon, ang nagpabagsak sa pagmamataas, at ang nagpatunay na ang tunay na sarap ay hindi matatagpuan sa kinang, kundi sa puso. Lumapit si Belle sa kanyang ina, bit-bit ang isang lumang libro. Ma, anya, pwede niyo po ba akong turuan kung paano gawin ang ginataang manok na tulad ng sa inyo? Ngumiti si Aling Sol. Siyempre, anak, anya kinuha ang libro. Sa pahina ng ginataang manok, sinimulan niyang ipaliwanag ang bawat hakbang, bawat lihim na sangkap, bawat kwento sa likod ng ulam. Si Belle ay masigasig na nakinig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Alam ni Aling Sol na ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat kwento na kanyang ibinabahagi, sa bawat resipe na kanyang itinuturo, tinitiyak niya na ang aklat ng mga lihim na lasa ni Lola Corazon ay hindi na muling mananakaw o mawawala. Ito ay magpapatuloy sa mga kamay ng kanyang anak at sa mga henerasyon ng mga Pilipinong magpapahalaga sa puso at kaluluwa ng tunay na lutuing Pilipino. At sa loob ng kusina ni Sol, ang apoy ng tradisyon ay patuloy na nagliliyab, walang hanggan, puno ng pagmamahal.